Magandang gabi. Ako nga pala si Marta at nais ko lang ding magbahagi ng kwento sa inyong channel. Naalala lang naman ni Nanay itong kwento nang may mapanood kaming kwento patungkol sa libingan ng sanggol na hinukay para kunin yung tuway-tuway nito para gawing anting-anting. Pero itong ikwento ng Lola Basyon ko ay hindi patungkol sa anting-anting, kung hindi sa aswang. Noong mga panahong ito, medyo bata pa raw siya noon. Sa kanyang pagkakaalala ay hindi pa siya nakatungtong noon sa edad na 20. Nakatira raw sila sa isang liblib na baryo sa isang probinsya dito sa Kabisayaan. Dahil masyadong liblib daw yung kanilang baryo, madalas ay umaasa lang din sila sa mga halamang gamot kapag may nagkakasakit. Kapag tutungo naman daw sila sa bayan, kinakailangan nilang maglakad ng madaling araw para hindi sila tanghaliin sa pamamalengke. Maswerte na lamang daw kung may kabayo na siyang magsisilbi niyang transportasyon at hindi siya gaanong mapagod. Dahil pahirapan nga yung papunta sa bayan, madalas ay hindi na raw nila nagagawang dalhin sa punerarya ang mga bangkay. Ang ilang baryo sa kanila ay may kanya-kanyang libingan kung saan nga nila nililibing yung mga namayapa. Wala naman silang pangamba na may kung anong mangyari sa mga yumao dahil wala pa namang kaso sa kanilang baryo patungkol sa mga hinuhukay na libingan para pagnakawan o kung anumang iba pang pakay. Pero lahat daw sa kanilang nayon ay nabahala at nakaramdam ng takot nang magkaroon ng isang kaso na hindi nila maipaliwanag. Buwan daw yon ng Mayo. May isang batang namatay raw sa kanilang baryo dahil nga sa pulmonya. Ang duda nila ay baka napabayaan yung pawis ng bata na siyang naging rason para magkaroon nga siya ng ganoon. At naging rason din para magkaroon siya ng sakit. Kapitbahay lamang yun ni Lola, kaya't madalas silang pumupunta roon sa lamay. Wala pa noong kuryente sa kanilang baryo, kaya tanging mga gasera lamang yung nagsilbing liwanag nila sa paligid. Hindi naman daw nakaramdam ng takot si Lola, lalo pa at marami rin yung naroroon at nagsusugal. Isang gabi noon, pagkatapos nila Lola na maghapunan, ay tumungo agad sila sa kanilang kapitbahay. Habang yung kanyang mga magulang daw ay nagsusugal, sila namang mga kabataan ay naglalaro ng kung anong mga laro. Nasa kalagitnaan daw sila ng kanilang paglalaro nang sa hindi nila inaasahan ay namatay daw yung lahat ng gasera. May malakas daw na hangin na dumaan na siyang naging dahilan noon. Nagkagulo nga yung mga tao noon. Pero nanatili si Lola sa kanyang pwesto. Paano ba naman? Napansin ni Lola na kasabay ng malakas na hangin na dumaan ay merong pagaspas ng mga pakpak sa maibabaw ng bahay. Lalo pa nga noong nataranta yung mga tao nang may marinig silang lumapag sa may bubungan. Dahil gawa lang yun sa nipa at medyo luma na rin, may mga bahagi ng bubong na naglaglaga na. Ang nangyari, nagkaroon ng manakanakang siwang yung atip ng bahay na iyon. Dahil sa malakas na pagbagsak sa ibabaw, iba't iba raw yung opinyon ng mga tao noon. Pero ang lahat daw ng naroroon ay nahintakutan ng may isang tao, yung biglang sumigaw na meron umanong aswang na lumapag sa bubungan. At nakita raw niya yung sumilip sa loob ng bahay. Dahil nga sa kanyang pagsigaw, kumuha ng kanya-kanyang itak yung mga kamag-anak ng batang namatay at pinaligiran nga nila yung bahay. May ilan sa kanila yung sumubok pang umakyat, pero natigilan na lamang sila at napatingala nang may malaking ibon na biglang lumipad paitaas. Mura nga ng mura yung mga tao noon, gawa ng pagpapakita ng malaking ibon. At dahil doon ay nagkaroon nga sila ng kutob na baka aswang yon at binabalak nitong kunin yung bangkay ng bata. Nagmadali silang lahat sa pagkuha ng tuyong sanga at dahon
Tsaka ginawa nga nila yung siga. Nilagyan nila yon ng asin para hindi na raw bumalik pa yung nasabing aswang. Sinindihan na nga rin nila yung mga gasera roon at hindi iniwan yung ataol ng bata hanggang sa mag-umaga. Sa takot noon ni Lola, nagyaya na nga siya sa kanyang mga magulang na umuwi na. Wala namang nagawa noon yung kanyang mga magulang kung hindi yung payagan si Lola sa kung anumang nais nito. Nagkagulo na rin po kasi noon at halos lahat ay nawala na nga ng focus sa kanilang nilalaro. Pagka-uwi nga ni Lola sa kanilang bahay, nagtanong kaagad siya kung totoo nga ba yung aswang at kung nagagawa ba nitong mangbiktima ng mga tao, pati na rin ng mga patay. Tumango naman yung kanyang mga magulang at dahil alam nilang matatakot lang lalo si Lola kung magkukwento pa sila, minabuti na lang daw nilang patulugin na nga ito. Medyo antok na rin daw noon si Lola, kaya't minabuti na nga rin niyang matulog. Magmula nang mangyari yung pag-atake ng aswang sa bahay kung saan nga nakaburol yung namatay na bata, hindi na raw bumalik pa sina Lola roon. Natakot na kasi sila na baka maulit pa nga yung mga nangyari. Dumaan yung mga araw noon at nailibing na nga rin daw yung bata. Inakala ni Lola na tapos na rin yung lahat. Pero sa ikatlong araw daw na nailibing na yung bata, may napansin nga silang malaking ibon na parang umiikot daw sa kanilang baryo. Noong una, hinayaan lang daw nila yon dahil baka kung naghahanap lamang yun ng mapupugaran. Pero isang gabi, nagawang masaksihan ng ama ni Lola kung ano ba talaga yung naturang ibon. Mga bandang 9:00 raw yun ng gabi at pauwi pa lamang yung ama ni Lola sa kanilang bahay. Nagmula kasi ito sa kabilang baryo. Dahil inatid niya nga yung pinagawang itak ng isa niyang kakilala. Marunong din daw kung magpanday ng patalim yung ama ni Lola noon. Nasa kalagitnaan nga siya ng kanyang paglalakad nang makarinig siya ng malakas na pagaspas. Maliwanag yung buwan noon, kaya't saktong pagkatingala niya ay biglaang dumilim yung paligid. Kitang-kita niya yung isang malaking nilalang na parang kasing laki na raw ng tao. May pakpak daw yon at kagaya ng paniki ay parang patungo raw yon sa sementeryo na nasa bandang dulo ng kanilang baryo. Kahit na medyo malayo nga yung bahaging yon, sa tinatahak na landas ng ama ni Lola, parang itinulak daw siya para alamin kung ano nga bang gagawin ng malaking nilalang na iyon. Hindi raw siya nakaramdam ng takot noon na marahil ay dulot nga ng nainom niyang tuba. Habang naglalakad siya, pakiramdam ng ama ni Lola ay binibitin siya sa ere. Para raw kasing hinihila pataas yung kanyang balahibo sa batok. Isa pa, parang lumalaki raw yung kanyang ulo at napupuno ng hangin na talagang may kakaiba. Makaraan yung ilang minutong paglalakad, nakarating na nga siya sa may tapat ng maliit na sementeryo. Nasakto rin noon na may lumapag sa loob noon, kaya't naging malakas nga yung kutob ng ama ni Lola. Na yun nga yung nakitang nilalang. Pagkapasok daw niya, may naulinigan siyang nagbubungkal ng lupa. Lalo pang tumibay yung hinala nito nang makarinig nga si Lola ng pag-angil doon. Minabuti nito, nabilisan nga yung paglalakad niya hanggang sa natanaw na nga rin niya ang bahaging pinaglibingan ng namatay. Noong una, inakala daw niyang guni-guni lamang yung kanyang nakikita o baka anino lamang ng mga punong nasa paligid. Pero nang makita niya na muling hinukay ng nilalang yung pinaglibingan, doon nga ay nawari niyang totoo ang kung ano mang kanyang nakita. Naging mabilis daw yung paggalaw ng nilalang na iyon at sa ilang sandali lamang nagawa na nga niyang makuha yung ataol ng bata. Dinala nga po niya yon sa ibabaw at nagimbal yung tatay ni Lola nang makitang binuksan yun ng aswang. Wala ring pagdadalawang isip na hinugot niya at halos masuka na nga yung ama ni Lola.
nang makita nga yung bangkay na kakaiba na yung itsura. Amoy na amoy rin niya ang mabahong samyo nito. Kahit hindi niya maatim na tignan yung naturang bangkay, hindi rin niya nagawa pang gumalaw. Parang napako siya sa kanyang pwesto. At dahil sa takot na kanyang nararamdaman, mas lalo pa nga siyang nahintakutan noon nang buksan nga ng aswang yung tiyan ng bata na parang pumipisi lamang daw ng papaya. Dahil hindi maatim ng ama ni Lola ang kanyang nakikita, minabuti niyang ipikit yung kanyang mga mata. Ilang sandali lang naman yon, dahil nung maulinigan nga nito, yung pag-angil ng aswang ay muli niyang iminulat yung kanyang mga mata. Agad ngang nangatog ng sobra yung kanyang tuhod nang makita niyang tumigil sa pagkain ng bangkay yung aswang na yon at nakatitig na sa kanyang kinaroroonan. Parang nawala raw yung kanyang kalasingan dulot ng tuba at nilukob siya ng takot noong mga panahong yon. Ninais daw sana niyang makatakbo, ngunit labis na nang hina yung kanyang tuhod dahil na rin sa takot na kanyang naramdaman. Habang nasa ganong sitwasyon, nakita niya ngang nagbabaga yung mga mata ng nilalang at sumisinghot sa kanyang direksyon. Nagkaroon daw ng kakaibang kutob yung ama ni Lola na maging siya ay baka biktimahin ng aswang. Dahil nga doon, pinipilit niya nga ang kanyang sarili na makagalaw. Sinabayan pa raw niya yon ng dasal, kahit pa na hindi raw siya sigurado kung diringgin daw ba ang kanyang panalangin. Kalaunan daw ay nawala na rin yung panginginig na kanyang naranasan. Kaya't doon na nga po niya naisipang tumakbo. Napansin kasi niya na parang nananabik din yung aswang na mabiktima siya. Kaya't kinakailangan daw niyang makaalis doon. Walang naging pakialam yung ama ni Lola kung mabungguman siya sa mga nadadaanan niya. Ang tanging nasa isipan daw niya noon ay ang makaalis sa sementeryo at makauwi ng ligtas sa kanilang bahay. Saktong pagkalabas nga niya roon, nakarinig siya ng malakas na pag-angil. Hindi na nga niya nilingon pa yon at minabuti na lamang na ipagpatuloy yung kanyang pagtakbo upang makauwi nga kami kaagad. Nang mapadako naman yung kanyang paningin sa kapitbahay nila, nakita niyang nakasindi pa yung gasera. At dahil doon, minabuti niyang sumigaw para makahingi ng tulong, upang maikwento na rin yung kanyang nasaksihan. Hanggang sa mga panahong yon, nakakarinig pa rin siya ng pagaspas ng pakpak na alam niyang aswang na humahabol sa kanya. Sinubukan pa niyang lumingon at kumpirmahin kung tama nga ba yung kanyang hinala. At meron nga siyang nakitang malapad na anino sa impapawid na nakasunod sa kanya. Narinig naman ng kapitbahay nila yung kanyang pagsigaw, kaya't sinalubong nga siya ng mga ito. Habang papalapit sila sa ama ni Lola, nagtatanong nga sila kung ano nga bang nangyari. Hindi naman daw nakasagot noon si Lolo. At dahil nga sa takot, sa halip, itinuro niya nga yung himpapawid kung saan banda naroroon yung aswang na humahabol sa kanya. Noong nawala na nga yung aswang noon, doon nga nabunutan siya ng tinik. Hindi muna siya nagsalita patungkol sa kung anumang nais niyang sabihin. Sa halip ay niyaya nga niya yung mga ito na pumunta sa sementeryo na nasa dulong bahagi ng kanilang baryo. Pagdating nga nila roon, agad nang sumalubong sa kanila yung nakasusulasok na amoy. Lahat nga sila ay nagtanong sa ama ni Lola. Ngunit nauna na nga lang itong maglakad sa kanila kaysa sa tugunan pa yung kanilang tanong. Dahil alam ng pamilya ng batang nilibing na napapunta nga yung ama ni Lola doon sa libingan, minadali na rin nila ang kanilang paglalakad. Isang malakas na paghiyaw yung kumawala sa bunganga nila nang makita yung sitwasyon ng kanilang yumaong kaanak.
Doon din mismo sinabi ng tatay ni Lola kung ano nga ba yung kanyang nasaksihan. Sinabi rin niya na hinabol siya ng aswang. Nang malaman itong nakita nga niya yung karumal-dumal na ginagawa nun. Kahit malalim na nga yung gabi noon, minabuti na rin nilang lagyan yun ng bakod para hindi nga muling mahukay ng aswang. Umuwi noon yung ama ni Lola na nakatulala. Parang nawala na rin kasi yung kalasingan niya at nabalot nga ng takot yung kanyang buong pagkatao. Magmula raw noon, nagtalaga nga yung kanilang kapitan ng mga tanod na magbabantay doon sa may sementeryo. At minabuti rin nila na wag nang ipakalat pa yung mga nangyari noon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.